si Chia Atienza, ang bunsong anak ng dati puting Mayor Ligo Atienza. Ako rin po ang katamali Ormesco Moreno Dumagoso bilang kanyang vice alcalde. Alam niyo po, nung ako'y maliit na bata pa at ang aking ama ay alcalde ng Maynila, ako po ay sumasama sa kanya tuwing merong ganitong event dito sa inyong area. At doon ko nakita na ang kagandahan ng Filipino-Chinese community tradition. At dahil doon talagang napamangha ako dahil ang ganda-ganda ng inyong mga ginagawa tuwing Chinese New Year. At dahil ako rin po ang direktora ng Kababaihan ng Maynila, ang ambag ko po sa Tambalan Yorme at Chi ay livelihood. At alam ko po ng mga Filipino-Chinese ay magagaling sa negosyo at dapat kamarisan po kayo ng lahat ng mga gustong magnegosyo dito sa Maynila. Anyway, go ahead, Pat Choi, Wo Ai Ni, at Manila! God first! Maraming salamat po. Salamat po, Vice Mayor Chi Atienza. At kanina po ay nakasama rin po natin ang aming Undersecretary mula po sa DLG Barangay Affairs, Yusek Chito Balmosina. Magandang hapon po, Sir Chito. At sa punto pong ito, pakinggan naman po natin ang kanyang mga mensahe para po sa ating lahat. Ang ating susunod na senador, palakpakan po natin magiging Senador Philip Salvador. Kongel Pachoy, magandang tanghali na po sa atin lahat. Alam ko po, gutom na kayo. Ituloy niyo lang po yan, nakikita ko kayong lahat. Ang sarap ng ating pagsubok. Ako po ay nagpapasalamat kay Mayor Isko at ako'y naimbitahan dito ngayon. Chinese New Year. Unang beses ko lamang po ito. At ang tiyempo ko po, I was born Year of the Snake. Oo, ngayon. Year of the Snake ako pinanganak. So, kanina si Sir Happy Toothpaste, binanggit niya nga na Year of the Snake ngayon. At kailangan balatan natin yung mga nag-dry ng mga skin natin upang magkaroon tayo ng pagbabago. Pagbabago ba po? Pagbabago po ba ang gusto nyo?
ba nito? Hindi ko ho kayo nakikita. Gusto niyo ba nito? Itaas niyo ba yan? Totoo ba yan? Mahal niyo ba si Isko? Mahal niyo ba si Maiste? Mahal niyo ba si Kong Apple? Mahal niyo ba ang Cookie ni Mocha? Si Bong Alvarez? Si Rolling? Si Chris? Pero gusto ko mahalin niyo rin ang mahal na mahal ko na sinusundan ko kahit saan sa natudoon. Rodante Marcoleta. Ngayon, mahal niyo rin ba si Rodante Marcoleta? Lahat na lang mahal niyo, papado naman ako. Pwede ho ba ako makahingi ng konting pagmamahal ninyo? Pwede po ba? Jorge Cachoy! Salamat po. Maraming salamat po, our soon-to-be Senator Pili Salvador. At sa mga pagkakataon po ito, mga minamahal po namin kasama ngayong katanghalian, maraming salamat po sa inyo po pagbibigay ng pagkakataon na makasama mo ang ating magiging muling magbabalik naman ang lungsod ng Maynila. At syempre, kasama na rin po natin ang ating pong magiging senador, Senador Rodante Marcoleta. Akala naman nila matanda na ako at hindi ako pwedeng dumalo. Naku po, napakaraming tao. Mayor Yorme, Vice Mayor Ching, Congresswoman Apple, at Bong, Senador Philip, lahat po nandito ngayon na nakikipagdiwang, nakikipag-celebrate po sa ating mga kababayan sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Ako po ay napakasaya na maging kabahagi niyo po ako ngayong araw na ito. Kasi po, hinahanap ko po yung masasayang mga pagtitipon. Yung hindi magulo. Yung hindi nag-aagawa ng hopya. Nadaanan ko po kanina yung nagagawa ng hopya. Doon po pala bandar niyan dyan sa may Gawirian. Ako po ay napakasaya. Sapagkat alam ko po ang ating mga kaalyado na nandito ngayon, ang palagi nilang nasa isip ay kung paano lilinisin ang ating bansa. Magsisimula po sa Kapitolyo ng ating bansa sa Maynila ang paglilinis. Hindi lang ang pisikal na paglilinis, ngunit paglilinis po kung paano po natin itataguyod ang pamamahala ng ating bansa. Napakataas po ng corruption sa ating bansa ngayon. Halos tayo po lulubog na sa corruption. Ang Exhibit A po ng corruption sa ating bansa ngayon ay nandito na sa ating national budget. Na ngayon po, ang usapin na yan ay dinala na po sa Korte Suprema. Kailangan po kasi natin pusigin ang mga tao sa likod ng pangyayari na yan. Kung bakit po kinakailangan i-ratify ang bicameral report na nanatiling nandun po yung mga blanco. Isipin po ninyo, tinignan ko po yung aking kopya na in-email nila December 11, 2024 at 6:27 in the evening. Kasi po sa email naka-indicate kung anong oras mo tatanggapin. Yung bicameral report ito. Doon po sa bahagi ng special provision, 13 pahina kinasangkutan ng 28 blanco. Paano po i-ratify ang isang bicameral report na ito pa naman ang magiging batayan ng GAA natin kung hindi po nasupplyan yung mga blanco? Tinignan ko po yung oras. Kailangan po kasi makita natin yung oras.
Noong panahon po na nag-move na yung isa naming kasama para i-ratify yung bicameral report, eksakto, alas 7 ng gabi, December 11, 2024. Ano pong ibig sabihin nun? Kung tinanggap ko po yung kopya ko 6/27 at i-ratify po ng alas 7 ng gabi, yung gabi din na yun, halos 30 minuto lamang, paano ko po ma-review yung halos mahigit na 200 pages ng report ng FICAM. Talaga pong sinadya nila. At ang itatanong po ngayon siguro, ng mga nagsihay ng petisyon sa Korte Suprema, sino po yung nag-fill up ng mga plano? Kasi po nakalagay, from this amount, nakalagay, from X amount to this amount, blank. Mabigat po yun. Ang nakalagay po sa omnibus motion na po pwede lamang naburahin o mag-correct pagka po typographical error. Talaga pong nangyayari yun. Para mabilis, meron isang motion, general motion, pag typographical lang, yari grammatical, pwede na pong palitan. Halimbawa, pinag-usapan na grammatical lang, isang nakalagay, dapat pala o po pwede po yun. Pero kapag ka pong nakalagay blanco, paano magiging typographical? Sinadya po nila na ilagay yung blanco. Ngayon po, nung iyong enrolled bill ay ibigay na po sa Malacanang, bakit po filled up na yung blanco? At tinatanong namin, bakit bago nyo ni-ratify, dapat nandun na po yung mga filled up portions ng blanco. Hindi po pwedeng i-ratify na kasama yung blanco. Ibig sabihin po, either pinilapan ko sa House of Representatives bago i-print yung tinatawag natin GNA, o kaya ang nag-fill up yung Department of Budget. Kahit sino po yung nag-fill up na yun, ngayon po, bakit? Hindi po typographical. Substantial po yung blanco. Kapag substantial po yung papalitan, plenary action po. Hindi po pwedeng yung stop lang kung sino yung gagawa. Ito po yung pag-uusapan sa Korte Suprema. Ngayon lamang po nangyari ito. Sa buong buhay ng Kongreso, ngayon lamang po nangyari ang ganitong pananagbahe, ang ganitong klaseng pamamaraan kung paano nila imamanggal ang national budget. Dahil dumating po ang isang senador na Bicolano. Yan po ay nakipag-away din sa plenary. Katulad ko po, nag-uumpisa pa lang kami, kalakayan ng budget. Alam po ba niyo kung magkano yung budget natin sa taon ito? 6.325 trillion. No, ako po yung magsimula na makiusap, magtanong man lang ng ilang bagay. Clarificatory questions. Masyadong malaki po yung budget. Wala man lamang pong nagbigay sa akin ng permiso na ako'y makapagtanong. Tama po ba naman yun? Kauna-unahang araw ng plenary debates, 6.3 trillion pesos. General principles lamang ang pag-uusapan. Bakit po isang batalyon ang sumapat sa akin, hindi man lang ako makapagtanong? Yan po yung problema. Maski si Senator Wilbert Lee, pinangka niya agawin yung mikropono dahil gusto niya rin magtanong, hindi rin siya pinayagan. Ganun po yung nangyari. So, kinalabasan po ay isang bicameral report na punong-puno ng blanco at pagkatapos yun ang pinagpasihan ng ating General Appropriations Act. Ito po ngayon ang sisa sa atin. Kailangan po talagang maglinis tayo sa bansa. Sa Maynila, alam ko na po kung anong gagawin ni Mayor Yorme. Magaling maglinis talaga. Ang Maynila, ang microcosm ng buong Republika. Sinasalamin ng Maynila kung ano ang kalagayan ng ating bansa. Kailangan po natin ang mga senador na maglilingkod po sa inyo ng tapat. Tatlo po dito sa Kapunang narito ay nandito po. Nandyan po si Senator Philip Salvador. Nandyan po si Senator Manoy Wilbert Lee. Salamat pala, Senator Wilbert.
Ang tawagan po kasi namin sa Congress, dahil nauna po ako sa kanya. Siya naman po ang may panukala nito eh. Ang tawag po na sa akin, teacher. O sila, tinawag ko naman siya pupil. Okay lang po sa ang ginawa po ni pupil na yun, yung malalaki pong mga billboard sa buong Pilipinas. Siya po ang pinakamaraming billboard na na-install sa buong Pilipinas. Marami, malalaki, strategic. Kulang na lang nalagyan po niya yung Scarborough Shoal ng billboard. Ang ginawa po niya, sabi na, teacher, dahil gusto kitang tulungan, papalitan ko yung nauna kong nilagay. Ilalagay ko na yung mukha natin sa isang billboard at ang title, The Defenders. Yun po ang nangyayari ngayon. Nandun po ako sa Cagayan de Oro kahapon. Boss, yung sa tabi ng tulay, hindi mo pa napalitan. Pero lahat po, ang iba't ibang lugar sa ating bansa, napapalitan natin. Mga kababayan, kailangan po natin gawa ng paraan ng lumalalang problema ng ating bansa, ang kahirapan na pinalulubha po ng korupsyon. Ang presyo po ng pagkain, kawawa na po ang mamamayang Pilipino. Nagre-reklamo na po sila. Talaga po, pati kuryente po. Alam namin ni Mayor Yorme kung anong gagawin. Alam po niyo kung anong gagawin. Kung talagang gusto nila na tulungan ang mahirap sa buong Pilipinas, hindi po ayu-ayuda, hindi akak. Kasi po, yung buwis natin, kukunin lang nila. 30% ng budget natin, ibubulsa nila. Hindi po gano'n ang pagtulong sa mahirap. Kung gusto po niyong tulungan ang mahirap, ibaba natin ang presyo ng kuryente immediately. Paano natin gagawin? Tanggalin natin yung 12% back sa kuryente. Kapag nangyari po yan, yung pera dapat nakikolekta, ibalik na lang sa tao. Paano natin gagawin? Lahat po na nagkukonsumo ng 2,000 pesos a month, pababa, pwedeng ilibre na yun. Pwedeng ilibre na yun. Bakit po? Doon sa kukolekta ang sapat, doon na po natin, diretso na po yun. Alam po ninyo pag ginawa natin yun, kung ilan ang mabibiyayaan, 2,000 pesos pababa, 4.5 million families, katumbas ng 28 million Filipinos. Yun po yung tunay na akap. Hindi yung akap dito, akap doon. Akala mo, pera nila na binigay. Hindi po. Pera ng Pilipino po yung akap. Pag binigay po sa inyo, kunin ninyo sapagkat yun, ay kinuha nila mula sa inyo, ibabalik lang nila. So pag binigay po sa inyo, tanggapin ninyo, wala kayong utang na loob sa kanila. Dahil hindi nila pera yun. Pera ninyo na ibabalik lang sa inyo. Hindi po yun ang tunay na pagtulong sa Pilipinas. Isang araw mong paliligayahin dahil binigyan mo ng akap. Paano yung the rest of the days? Paano yung 2,000 days? Masakaling senador ang binoto mo. Paano yung mahigit na 1,000 days kung binoto mo yung Congress mo? Nakanganga pa rin siya. Hindi po yun ang pagtulong. Ang gusto ng Pilipino, bigyan mo siya ng trabaho. Ilatag mo yung mga kondisyon kung paano sisigla ang ekonomiya ng bansa nito. Marami ang mamumuhunan, marami gagawa ng pabrika, ng paggawa, dami ang trabaho, marami mapuproduce ng pagkain, bababa ang presyo ng pagkain. Yun po ang gusto ng pamilyang Pilipino. Ayaw nila na habang buhay nakatatak sa kanila yung kahirapan. Kahit papano, gusto nila sa isang punto ng buhay nila makalag sila sa kanakila ng kahirapan. Yun ang gusto nila. Ayaw po nila yung ayuda. So mga kababayan, sa ating pagsa-celebrate ng Chinese New Year, nandito po lahat ang aking mga kasama. Komportable ako rito. Dito masasabi ko, walang manggugulo sa akin. Walang mang-aagaw ng kopya. Subukan mang-aagaw ng kopya nandito si Yorme. Nandito, Siksi. Paano ako guguluhin dito? Salamat po sa inyong lahat. Magandang umaga. Maraming salamat po, our soon-to-be Senator Rodante Dante Marcoleta. At sa pagkakataon pong ito, ay ibibigay rin po namin sa inyo upang bumati sa ating lahat, Senator Manoy Wilbert Wisely.
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Una sa lahat. Kaya ating pong Yorme, Mayor Isko Moreno, Mayor, magandang tanghali. Kay Vice Mayor Chi Atienza, ating pong Congresswoman Apple Nieto, at ang lahat po ng Yorme's Choice, Consejal Bong Alvarez, Rolin de la Cruz, Chris Tagle, Esther Moca Auson, at kay Tol Sarkan. Kaya Let's Sarkan, kay Damdam Ta, na lagi po niya akong tinatawagan. Of course, kay Senador Philip Salvador, and last but not the least, yun pong aking pong teacher, Senador Rodante Mancoleta, esteemed leaders from various organizations, yung pong President Samuel Uy from Chinese-Filipino Business Club, kaya President ng Federation of Filipino Chinese Chamber of Commerce, kay Uncle Cecilio Pedro Lim, okay? And of course, esteemed guests, ladies and gentlemen, sundiyan kokoy sa tuhan diyan to, kokoy kapil, nisaman, sensuman, katsyahan. Una sa lahat, I am deeply honored to be here today celebrating with you the Chinese New Year. So, maraming salamat po sa inyo. Of course, kay Yorme sa pag-imbita po dito. Ang atin pong ipinaglalaban, katulad po ng sinabi ng aking pong teacher, karapatan po ng bawat isang Pilipino, ang ating pong advokasya, kalusugan po para sa lahat. Ito pong pinaglalaban natin, libreng gamot, libreng pagpapagamot. Malinaw po ito na nakasaad sa ating Universal Healthcare Law. Kaya ito po ay sinimulan natin noong 2023 pa, nung tayo po ay unang nagsabi na napakaraming pera na para sa kalusugan, para sa PhilHealth. Nandun sa PhilHealth, nakadeposito sa iba't ibang bangko lamang. Samantalang itong mga perang ito, mahigit kalahating trilyon nakadeposito, naka-time deposit, minuto, marami po tayong kababayan ang namamatay. Dahil ayaw magpadala sa ospital, ayaw po magpatingin sa doktor dahil walang pambili ng gamot at walang pambayad sa ospital. Ganyan po ang nangyayari sa atin. Yan po ang masaklap na realidad na nangyayari sa ating bansa. Kaya ito po ang ipinaglalaban natin. Ipinaglalaban po natin na bawat isang Pilipino hindi kailangan nagmamakaawa, hindi kailangan umiikot kung kani-kanino para lang humingi ng tulong, para bang namamalimos, halos lumuhod para lang matulungan. Ang gusto po natin mangyari, paglabas ng bahay tuwing umaga ng bawat Pilipino, walang takot, walang pangamba. Dahil kapag nagkasakit, libre na po ito, sagot na ng gobyerno. Yan po ang ating ipinaglalaban. At ito po, sinimulan na po natin sa Kongreso, kaya po naging libre na ang dialysis. Libre na po lahat ang pagpapadialysis. Napataas natin ng mahigit 80% ang lahat ng benepisyo na binabawas kapag ikaw ay magkasakit at pambayarin sa ospital, mahigit 80% na po ang itinaas na dagdag benepisyo. Yun pong mga sakit sa cancer, lahat po, dialysis, chemotherapy, radiation, lahat po ng ito, 80% na ang sagot ng PhilHealth. Pagpapa-opera sa puso, bypass,
angioplasty, 80% na rin po ang sagot ng PhilHealth. At lahat po ng ito na sinimulan natin sa Kongreso, kapag tayo po ay pinalad sa Senado, ipagpapatuloy po natin ito at sisiguraduhin natin na lahat po ng batas na iaakda po natin ay patungkol sa pagkakaroon ng libreng gamot at libreng pagpapagamot. Gamot mo, sagot ko, yan po ang ipinaglalaban natin. Para po sa lahat ng Pilipino po ito, laban po natin itong lahat. Muli, ito po ang inyong Anoy Wilbert Lee. Bumabati po sa inyo ng isang happy Chinese New Year. Maraming salamat po. 最后，恭祝在座的各位事业发达，家庭幸福，万事胜利。谢谢诸位 ，Thank you so much. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Senator Manoy Wilbert Wisely. At sa mga pagkakataon po ito, ang susunod naman po babati po sa atin ay galing naman po sa halay ng party list ang magiging boses ng bawat maninindang Pilipino. Palakpakan po natin our first nominee, Ma'am Malu Libana, and of course, Diwata! Ayan, magandang umaga po sa inyo lahat. My name is Diwata at kami po ang Vendors Party List. Happy Chinese New Year po sa inyong lahat. At syempre kasama ko po ngayon ang aking founding chairman at first nominee ng Vendors Party List, Congresswoman Tita Malu Libana. Thank you po. Magandang umaga po sa lahat. Happy Chinese New Year po. Kongay Panchay po. Sa lahat po ng mga ka-vendors natin dito po sa Luzon, Maynila. And papatiin ko lang din po syempre ang pinakamamahal natin at syempre pinakamasipag, pinakamabait at pinakagwapong Yorme po natin dito sa Maynila, kay Yorme Isko Moreno po. Salamat po na marami sa pag-invite po sa amin. At syempre po kay Vice Mayor Chia Atienza po, salamat po na marami. And Happy Chinese New Year po sa lahat po ng chairman dito po sa Luzon ng Binondo, ng Maynila po. Salamat po ng marami. Ako po si Malu Libana from Vendors Party List po. Nandito po kami ngayon, nakikisa po sa pag-celebrate po ng, syempre, ng Chinese New Year po. Salamat po ng marami. And, basta ko po kayo. Salamat po. At syempre, huwag po natin kalimutan supportahan ang Vendors Party List para po syempre sa kapakanan ng bawat vendors o bawat maninindang Pilipino na kagaya ko po. And papatiin din natin siyempre ang ating senador, kay Senador po Barcoleta. Salamat po na marami. Happy Chinese New Year din po. And sa lahat po ng narito ngayon, and kay Sir Ibe, nandito po ngayon. Happy Chinese New Year po. Po kay Sir Bong Alvarez po. Salamat po na marami. Salamat po. Happy Chinese New Year. Thank you. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po na Malu Libana and of course, Diwata ng Vendors Party List. At sa pagkakataon pong ito naman ay tawagin naman po natin ang ating pong punong barangay at upang ipakilala ang ating pong huling tagapagsalita. Palakpakan po natin Chairman Richmond C. Chairman Richmond C. Mga kamosa, huwag kayong malilito hindi ako kandidato. Gusto ko lang po kayong pasalamatan sa inyong pagdalo dito sa ating munting victory party, Chinese New Year party. Kahit singkit po ako, wala po akong alam sa Feng Shui. Ang alam ko lang naman ay Chinese New Year na, Year of the Snake na, at malapit na rin ang halalan.
Kaya mag-ingat po tayo dahil baka lang naman, baka may makita lang tayo mga ahas. Ang susunod po sa Chinese New Year ay Valentine's Day. At ang hiling ko lang naman, maliban sa magkaroon ng jowa, ay sana alamin ninyo kung sino ang mga tunay na nagmamahal sa inyo. Ang payo nga po natin sa kabataan, ay huwag mabilis madala sa mga panandaliang aliw. Kaya naman mga kasama, huwag po kayo mabilis mahulog sa mga akap na kung sino-sino. Huwag din po tayo mabilis maniwala sa mga paninira ng mga nagseselos. Si Mayor Isko raw ay mangiiwan. Sa raw ay hindi tapat at totoo. Hindi ko na nga alam kung si Mayor Isko pa din yung pinag-uusapan o yung next girlfriend ko na eh. Kung nag-joke lang ako, baka isumbong niyo ako. Tignan na lang po natin ang saligang batas. Nakasaad po doon, Article 2, Section 1. Sovereignty resides in the people, and all government authority emanates from them. Kaya malinaw po na ang tunay na sukat ng integridad ng isang leader ay ang kanyang katapatan sa taong bayan. At kung meron naman talagang nangiwan dito, sila po ang nangiwan ng kanilang tungkulin para sa tao at si Mayor Isko Moreno lang ang nanatiling tapat at totoo sa kanyang misyon para sa mga Manilenyo. Ay, politika. Ayaw ba na magsalita? Pakiramdam ko habang nagsasalita ako, dumarami din mga galit sa akin. Pero hayaan na po natin sila. Ang mga galit sa atin, mga politiko lang naman. Ang importante, mahal tayo ng tao. Dahil dito sa Maynila, ang tao ang masusunod. Kayo ang masusunod. At dahil kayo ang masusunod, siguradong tayo ang mananaig. Sa mga kaibigan po nating Sinoy, 祝大家金蛇大运，阖家幸福，身体健康，万事如意，什么都如意，好运神进来。Ayan, dumugo na ilong ko. But jokes aside, gusto ko lang din pong sabihin sa inyo na kinikilala namin ang lalim ng ating pinagsamahan, ang layo ng ating kasaysayan. Dahil noong mga panahon na nakatutok pa ang mga baril ng mga Kastila sa mga katutubong Pilipino, ay nakatutok na rin ang mga kanyon ng Intramuros sa Binondo. Magkasama natin pinagdaanan ng samot-saring anyo ng paghihirap. Kaya huwag din naman kaming iwan kung kailang papalik na si Mayor Isko at parating na rin ang ginhawa. Mumanatag po kayo dahil naniniwala kami na hindi mahalaga ang kulay ng ating mga balat o ang hugis ng ating mga mata. Ang mahalaga lamang ay ang kabutihan ng ating mga puso. Dahil dito sa Maynila, lahat tayo ay nasa iisang bangka lamang. At ang bangka mo kapag mabutasan ng kahit na maliit, ito ay lulubog. Subalit, kapag lahat tayo, anuman ang ating pinanggalingan, anuman ang ating pinaniniwalaan, anuman ang antas ng ating pamumuhay, kapag lahat tayo ay sabay-sabay na sumaguan patungo sa isang direksyon, malayo ang ating mararating. Ang magiging problema nila sa amin ay tatawanin na kayo mag-celebrate ng Chinese New Year. Dahil sa magiging sigla ng Binondo, parang everyday na tayo magsa-celebrate ng Chinese New Year. Pero hindi lang po ito sa Binondo, makikita natin ito sa buong Maynila. Kaya si Mayor Isko po, tutulungan na tayo. Huwag na natin titilayin. Supportahan na natin ang buong Yormes Choice. Pwede ba? Gusto ko lang dito linawin, nakatayo po ako dito, hindi upang hilingin na mahalin ninyo ang pamilya Dumagoso o ang pamilya Atienza o maging ang pamilya nito. Ang hinihiling ko lamang ay piliin ninyo ang Maynila. At kapag isinapuso ninyo ang mga hinaing, ang mga hangarin at mga adhikain ng bawat Manilenyo, doon nyo po makikita na dito at dito lang sa Yormes Choice
tunay na aasenso ang Manilenyo. Huwag po kayong mag-alala dahil naiintindihan ko rin naman ng Honest Choice sa isang bagong grupo lamang na hindi kami ang inyong nakasanayan. Pero alam nyo, tayo mga Manilenyo, sanay na din naman tayo sa maraming bagay. Sanay na tayo sa talamak na krimen. Sanay na tayo sa naganap na korupsyon. Sanay na tayo sa maruming kapaligiran, sa masikip na trapiko. Kaya hindi ko po alam sa inyo. Pero kung ako lang tatanungin, ayoko na sa ating nakasanayan, gusto ko na ng pagbabago. Alam ko po na ngayon nyo lang naman kami nakita. Pero okay lang po yan. Hindi nyo ba napansin? Dumidilim naman muna talaga ang langit bago natin makikita ang mga bituin. Kaya samahan nyo na po kami dito sa ating mapayapang himagsikan. Kailangan po natin ang inyong tulong dahil itong mundo natin, bagaman walang imposible, wala din pong sigurado. But there's one thing I can promise each and every one of you here today. My friends, my fellow patriots, together with your help, itagani po sa bato, we will make Manila great again. At kung sawa na po kayo sa mga salita kung kasi mabulaklak ng damit niyo dito at Enza, tatanungin ko na lang po kayo, nung dumating ang bagong taon, napansin niyo ba na imbis na ulanan tayo ng biyaya, ng swerte, ng pag-asa, napansin niyo bang tinubuan pa tayo ng bulubunduking mga basura? Kaya nga po kung ayaw nila makinig sa akin, mag-iimbita na lang ako ng isang basurero para magsalita. Mga kasama, siya po ang basurerong naging hari ng Tondo. Ang pinakamalupit, ang pinakaastig, ang pinakasakalam. Ang bukod tanging rakis ng naging alkalde ng Maynila. Ang nais ko, ang nais nating lahat. Kilala niyo ba to? Ito na po siya, ang walang katumbas at ang magbabalik, Mayor Isko Moreno Tomagoso. Thank you. Maupo po kayo. Maraming salamat sa ating nakapagpakilala. May future na tayong pwedeng magaling na lingkod bayan dito sa Tercera Distrito. Chairman C, palagpakan natin. Sabi sa Cantonese, pasensya nyo na ako kung mali ang pagkakabigkas ko. Ang mga anak ko lang ang magaling mag-Chinese. Opo, yung mga anak kong lalaki magagaling mag-Chinese yun because they are graduate of Sager School. Mga batang Sager yun. Nakatry ko Kong Hei Pak Choi. Sabi sa Cantonese. Tama ba? Gong Si Pak Kai. Patsai. Tama ba? Kong Hi Huatsai. Kong Hi Huatsai. Sa amin naman mga Pilipino, Penny Tiso. Iba pala eh. Hi! Hello? Ano, napagod ba kayo maglakad? For the first time, hindi kayo nakakita ng motorcade. Nagparada tayo, naglakad tayo. Because we wanted to make our community feel that we are celebrating with them. Not only for other reason, but of course, being with them. Sa kalsada, sa tindahan, sa bahay at tahanan ng bawat Filipino-Chinese community na nagse-celebrate dito sa downtown, dito sa Chinatown.
Kaya sa inyong lahat na mga nagpunta rito, maraming salamat sa bawat isa sa inyo. Palakpakan natin ang ating mga organizer. And I would like to give special mention to our guests, our visitors. Particular na sa ating mga Chamber of Commerce, ang aking 30 years ng kaibigan. Opo, maaaring magtataka kayo, bata ako, matanda siya. Pero matagal na kami magkakilala noong panahon pa ng That's Entertainment. Maalala niyo si Kuya Germs, laging may binibigay na birch tree. O, meron din siya binibigay na toothpaste. Happy toothpaste. Dr. Cecilio Pedro, palagpakan natin. Ang ating kaibigan Samuel Uy, ng Chamber of Business Club, Chinese Business Club. Sa ating grupo Shanghai Chef, Dr. Judy Licia, President natin Sia, Figo Basketball Team Boyka, at sa mga iba pang mga Filipino-Chinese group and association na naparito. Sa mga chairman, barangay officials ng 3rd District at District 1, may dumayo mga taga-District 1 dito. O shout out naman sa mga barangay chairman, tagawad ng District 1. Maraming salamat sa pakikiisa ninyo dito sa ating celebration. To our friends who greeted us, and on behalf of my friend who is in Singapore right now, and hopefully may awa ang Diyos ay siya'y gumaling sa lalong madaling panahon, ang ating kaibigang si Willie Ong. Sa ating kaibigan, naipit lang siya, pero pinababati niya pagbati rin sa atin ng ating Senador Bong Go sa ating lahat. Kay Kuya Ipe, Philip Salvador, mas maganda yata Philip Senador. Yan? Kaysa Philip Salvador. Philip Senador. Ang ating kaibigan, ang kuya namin sa industriya, at nakasama ko rin siya na nag-uumpisa pa lamang ako sa Pamilya Valderraman na isang pelikula produced by Seco Films noong araw. Sa ating Secretary Benhard Abalos, sa ating kaibigan, alam po ninyo, tama po yung sinabi niya, kung gusto natin maramdaman ang kagaangan ng buhay, kuryente ang solusyon. Nasa kuryente ang lahat ng dahilan ng pagtaas ng mga bagay-bagay. Kaya aking kaibigan Dante Marcoleta. At ang kasama rin natin sa aksyon na si Wilbert Lee. Palakpakan natin. Nandito ang aking mga partner. Nandito ang aking Vice Mayor, Chi Atienza, Apple Nieto, at ang ating mga Your Miss Choice, mga Batang Maynila. Mga Batang Maynila. Pagkatapos nyo kumain, meron siyang ihanda. Meron siyang cookie. Natikman nyo naman ang cookie ni Mocha? Mamibigay siya mamaya. Masarap yun. Bilang dessert after natin mag-lunch. Nandito ang Chris Tagle, Roland J, at Bong Alvarez, at ang pinaka-pogi sa lahat, mas pogi pa kay Letlet Sarkal, Tol Sarkal. At siyempre, kung ako'y may partner sa Vice Mayor, as Vice Mayor, no? Ako naman may tunay na partner. Gusto ko lang ipakilala sa inyo ang aking ex-girlfriend. Opo, ito bihira lumabas to. Pero para sa ating mga Filipino-Chinese community, no? Nakiisa siya, naglakad din siya. Ang aking ex-girlfriend na ngayon ay misis ko na. Miss Tiny Dumagoso.
Today we are celebrating New Year for our Filipino-Chinese. Naririnig niyo ba sa likod? Pwede makisuyo para makita ko naman sila. Ayan. Beta lang kayo sa Gedli. Pagkilala yan. Sa mga full-blooded na kapwa ko, Pilipino, this is for you. I would like to remind you our long history and heritage with our Filipino-Chinese community here in Manila. One, it's the largest in the world. It's the biggest Filipino-Chinese or Chinatown in the world. But to my fellow full-blooded Filipino, maybe hindi lang natin napapansin. But let me take this opportunity to share to you the name Ongpin or Ongpin Street. Mas kilala natin sa Binondo. At hindi natin pwedeng kalimutan ang bagay na ginawa niya sa kanyang kapwa Pilipino. Si Roman Ongpin is a Filipino-Chinese individual. Of all his resources and ability, tumulong siya para makamit natin ang masayang araw na ito na sama-sama tayo nagse-celebrate. He spent all his resources to help the revolution, the Filipino Revolution against the Spaniards and American. Just so you know. In fact, if I am not mistaken, Mr. Ongpin, may he rest in peace, dahil at binurol na pinanandigan niya na siya lang ang Pilipinong-Chinese na naglagi nagsusuot ng barong, ang pambansang damit ng Pilipinas. Yes, it's true. That's why I would like you to give para magpagkilala sa ating mga kasama na mamamayan sa lungsod ng Maynila. And I'm telling you this so that later on, the next generation, the next youth, or mga susunod na kabataan, that the prejudice that we were taught when we were young on how we call them in our community ay mawala. Sapagkat tayo, katulad na sinabi ni Samuel kanina, while it is true that he has blood in his vein called Chinese blood, but in his heart and all other Filipino-Chinese living in the city of Manila, here in Chinatown, ang puso nila ay pusong Pilipino. So, now, Year of the Snake. Ang sabi daw, ang ahas ay kusang nagbabalak para may bago siyang magandang aura. Now, I think about 103 days from now, may awa ang Diyos sa tulong nyo. And let this word cross the streets of Ongpin, Salazar, and so on and so forth in the entire city of Manila. To our fellow Filipino-Chinese, pumanatag kayo, may awa ang Diyos sa tulong nyo. Someday, muli nating lilinisin, babalatan tulad ng isang ahas ang lungsod ng Maynila upang makita uli ang kanyang ganda at kinang. I guarantee you, in my own little way,
what you have experienced with regard to cleanliness, orderliness, at kapanatagan ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila na naranasan ninyo noong panahon ko ay muli kong ibabalik sa bawat kalsada, eskinita, kalihon at boulevard ng ating lungsod. So muli, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Tama ang sinabi ni Chairman C. kanina. Together, I for one cannot do it alone. But together, we as Manilans, we can make Manila great again. Lastly, to the business community who have experienced abuse from City Hall, I know most of you have experienced such thing nowadays. Pumanatag kayo, pagpapahingayin ko na sa City Hall ang makakati ang kamay. And let be that my message to the entire Chinatown celebrating our Chinese New Year. And that can be a message to the entire city of Manila, to every businesses, to every taxpayers of the city of Manila. Sisinupin natin, ibabalik natin ang sigla, bango, kaliwalasan, kapayapaan, kapanatagan sa lungsod ng Maynila. Happy New Year sa bawat isa sa inyo. May awa ang Diyos, makararaos tayong muli. Maraming salamat. Pagpalain naman kayo ng Pong May Kapal. Manila! God first. Thank you. Maraming salamat po muli. Palakpakan po natin, Yorme Isko Moreno Domagoso. Thank you po, Vice Mayor.
Christopher din ako. Councilor Rap Rodin J. De La Cruz, Rodin J. De La Cruz, palapakan rin po natin. And of course, Councilor Awi Sia, palapakan rin po natin. There. Ang ating mga kapitan, alam mo ito si Chairman Boise. Sobrang bait nito, sobrang loyal. Hanggang ngayon, nandiyan dyan pa rin. Ito, mabait. Palapakan naman natin si Boise. Yorme, sobrang bait nito. Sobrang tapat. Kaibigan talaga. Kaibigan na rin po kami. But, ang ating presidente po ng Federation ng Chinese Chamber of Commerce and Industry, Cecilio Pedro, palapakan po natin, sir. Ang aking kaibigan, Chinese Filipino Business Club President Samuel Lee Uy, palapakan po natin, sir, salamat po. Dito rin po kanina, andito rin po SK Federation President Councilor Yan Ibay, palapakan po natin. Ang ating DILG Undersecretary Chito Baldo Sima, palapakan po natin. Ang ating Vendors Party List Representative Tita Malu Lipana. Mga kapitan, sino yung kapitan nandito? Mga kapitan, mga kagawad, basta full support po ako parati sa inyo. Noon pa man, panahon ni Pangulong Duterte, extension ninyo, kung ano pang magpapalawak sa inyong serbisyo. Huwag niyo lang kalimutan, tulungan yung mga mahirap nating kababayan. Kayo po ang takbuhan, alam niyo yan. Parati ako rito sa Maynila. Nung nakaraang linggo, sunog. Pinuntahan ko 458, barangay. Nung papunta ako ng 458, nung madaling araw, nasunog naman yung 459. Binisita ko rin. Meron pa na ako nabutan doon na kakalibin lang nila. Buti na lang, may dala akong matres. Kasi sabi nila, Bisaya ka, tapos magsalita ka ng matres. Yung higaan yung matres. Iba rin yung matres sa tiyan. Kasi minsan napopronounce ko ng matres. Sabi niya, hindi sir, matres. Okay, sige. Pasensya na, Bisaya ako, pero maraming Bisaya dito, di ba? Sus, Mang Yosef. Sino sa inyo ang Bisaya? Taga Mindanao. Ngayong hapon. Sino ang taga Visayas? Visayas. Sino Ilonggo? Linte, parinti ko man ang Ilonggo na lang. Ilonggo ka? Linte, lahat ng Ilonggo, pinsan ko, kasi ang tawag sa inyo, Ilonggo, ang pangalan ko, Bongo. Batanggenyo rin ako, Batanggenyo. Pero sabi ni Yorme, nung umiikot kami dito, kumakain kami dito ng lechon kawali. Marami raw akong kamag-anak sa Maynila. Pwera sa go, maraming go rito, sigurado ako. Sino sa inyo rito ang nasenggo? Ang dami yan, sigurado. Volunteer nga, isa lang. Isa lang. Volunteer ka na dyan. Ayaw umamin. Ibibigay ko tong shades ko sa ito nakakalo. Ito. Yun. Aga-aga pa, nasiglo na. Anyway, ako po ang chairman ng Committee on Health, Sports, and Youth sa Senado. Gusto ko lang po, very quick lang. Mag-report lang po sa inyo. Ang aking tatlong prioridad po, Malasakit Center, Super Health Center, at Regional Specialty Center. Alam niyo, ang Maynila, ang syudad na pinakamaraming malasakit center sa buong Pilipinas. Tondo, PGH, Jose Reyes, at yung panganganak sa Pavilla. Apat po ang inyong malasakit center dito. Pangalawa, Super Health Center. Yan po ang ating isinusulong ngayon. Ito pong Super Health Center kung saan po ay pwede na manganak, dental laboratory, x-ray. Diyan na po yung konsulta, Sir Wilbert, sa mga Super Health Center. Pwede na sila magpakonsulta sa PhilHealth po. So yan po ang plano kong paramihin pagdating ng panahon, mga Super Health Center din po. Pangatlo, Regional Specialty Center. Priority po ito ni Pangulong Marcos kung saan po ay magtatayo ng mga specialty center. I'm sure sumuporta kami yan sa Kongreso. Yung mga heart center, kidney center, neonatal, cancer center, itatayo na sa mga probinsya, sa mga regional hospital sa buong Pilipinas. Isinabatas lang po natin, ilapit natin ang serbisyo medical sa ating mga kababayan.
Next, chairman din po ako ng sports. Isang paraan na labanan natin ang kriminalidad through sports. Di ba? Konsehal Bong, labanan natin ang illegal na droga. Sports. Kapitan, kung meron kayong mga paliga rito, basketball, volleyball, tutulong po ako sa inyo. Ngayon, kinala akong bola. Mamimigay ako ng bola sa inyo para inganyuhin natin ang mga kabataan. Kung sinong may gusto ng bola dyan, may dala po akong bola para sa inyo. Pasensyahan nyo na, yung ibang bola ko, walang hangin, okay lang? May vulcanizing kayo. Pero kung nagmamadali kayo, pwede nyo lapitan si Philip Salvador. Marami siyang dalang hangin sa tiyan. Minsan tumutulog yung pantalon niya. Hindi ako makahinga, siya pang galit, huwag ko rin amuin. Chairman din po ako ng Committee on Youth sa Senado. Sa mga kabataan narito, kayo po ang kinabukasan ng bayang ito. Aral kayo ng mabuti. Malay nyo, kayo rin po maging senador. Ako, sino ba mag-akala na maging senador ako? Si Mayor din po. Importante po yung pagmamahal natin at pagmamalasakit sa kapwa Pilipino. Yun po ang umunahin natin. Hindi tayo magkakamali dyan. Asahan niyo po ang inyong Senator Kuya Bongo patuloy na magsiservisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya po. Hindi po ako politiko na mangangako. Sipag lang po ang pwede kong ialay sa inyo. Tawagin niyo lang po akong Kuya Bongo ninyo. Kahit saan tayo makita. Bongo, Kuya Bongo. Pero may pakiusap lang po ako sa inyo. Kung mas matanda kayo sa akin, halimbawa, Sir Samuel, huwag mo naman akong tawaging Kuya. Siyempre, pag nagsalubong tayo, Kuya Bongo. Ano ako, super lolo? 50 years old na po ako. Alam nyo, kaedad kami ni Yorme. 1974 kami pinanganak. Anong buwan ka, Yorme? October. Hindi ko siya nakakalimutang batiin tuwing Karawan. Ikaw rin, hindi mo rin ako nakakalimutang batiin kasi parehong taon kami. 50 years old na po. Golden year na po namin ngayon. At sana, ang wish ko sa iyo at wish ko sa lahat, magkaroon tayo ng maayos na kalusugan at peace on earth, peace sa ating bansa ngayong taong ito. Hindi niya naman malilimutan ang pangalan ko. Tawagin ako Bongo. Kanina nga, may sumigaw doon na bata. Sabi niya, nagulat eh. Naglakad ako, sabi niya, Hoy, Bongo! Sabi ko, Hoy ka din! Hindi. Madaling tanda ng pangalan ko. Pumunta kayo sa kanto. Napaka-traffic sa Binondo. Ako dito, bumibili ako ng hupya dito noon. Meron pa akong maalala na parang aristocrat dito, Java Rice. Tsaka yung Holland. 40 years, nandiyan na yung Holland dyan. Nakakabili na po ako dyan. Yung sinasakyan naming bus noon, papunta sa Quezon City. Doon ako nakatira sa Teachers Village. Yung lab bus. Yan yung unang aircon na bus dito sa Maynila noon. Nagbubus lang kami, may terminal dyan, papunta ng Pilcoa. Ang lab bus, papunta rito. Yung nagsisimba rin yung tiyain ko dyan sa Divisoria. Lab bus ang sinasakyan namin. Madaling tandaan po ang pangalan ko dahil pumunta kayo sa kanto, pag makakita kayo ng traffic light, ano yung green? Oh. Pag gutom na kayo, bibili kayo ng manok. Chokes to? Oh, may go pa rin. Anong pangalan ng dating Pangulo? Rodri? Oh, may go pa rin. Ang paborito naming ulam, mong? Oh, kita nyo? Anong tawag sa mahilig sa alak? Laseng? Hoy, mga lasenggo. Huwag na huwag kayo magmaneho pag nakainom kayo. Delikado yan. Pag may nangyari sa inyo, ako na naman maalala nyo, pag kayo ay na? Oh, hindi nyo malilimutan pangalan ko. Anong paborito nating araw? Walang trabaho? Ling? Ano? Buti na lang wala si Philip. Anong paborito hotel ni Philip? Makabiglang bumalik yun. Salamat po at Happy Chinese New Year po sa ating lahat mga kababayan ko. Asahan nyo, kaibigan niyo po ako sa Senado. At bukas po ang opisina ko para sa inyo lahat. Yung opisina ko dyan, bukas talaga yung pinto, hindi nagsasara. Kahit pagpasok ng mga tao, ang daming tao, lalabas na lang sila sa sobrang dami. Sanay po ako doon sa lokal. Talagang lalo na yung mga barangay captains, kayo po nagdadala ng serbisyo. So maraming salamat po. Meron lang po akong sasabihin sa inyo, sana po'y maalala ninyo sa mahabang panahon. Mga kababayan ko, minsan lang tayo dadaan sa mundo ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin
ngayon dahil hindi na tayo babalik sa mundo ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat. Dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo po sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Pasalamat tayo sa Panginoon sa buhay. Mabuhay po ang team ni Yorme, Mayor Isko, Councilor Rolin, Councilor Bong, Congresswoman Apple, Vice Mayor Chi, Councilor Chris, Councilor Moca, Councilor Tol. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po.